pagtitinda ng alak. Kasi napakarami na po akong karanasan sa programa ko sa Wanted sa radyo, nabubuntis yung mga teenagers kasi sa inuman. So siguro po, isasuggest ko, i-legislate natin to na magkaroon ng liquor license ang lahat ng mga tindahan na nagtitinda ng liquor. Kapag nag-violate ka, nagbenta ka ng liquor sa minor, kakansila yung lisensya mo forever. Hindi ka na pwede magtinda ng liquor. Kapag nagpumilit ka, pwede ka makulong. Before anything else, I commend the efforts of this committee in addressing this alarming issue on adolescent or teenage pregnancy. The UNFPA 2020 policy brief finding that 97% of all live births within the adolescent age group had been fathered by men who are older than them did not surprise me. Nakakalungkot po. Pero di na po ako nagulat. Sa programa ko po, sa Wanted sa Radyo, ang dami ko na pong magulang ang nagpunta na nireklamo na ang kanilang anak na nawawala. Yung pala ay tinangay ng lalaking may edad na hanggang sa ang dalagitay mabuntis. Humingi po ng tulong ang mga magulang na i-rescue mga anak nila sa mga lalaking ito. Minsan, tatawagan po namin sila. Malalaman ko na kusang sumama o tumakbo ang bata doon sa lalaki at ayaw nang umuwi sa magulang nila. Ang dahilan, kesyo na pagalitan ito, kaya nagrebelde. Dahil dito, madali sila maakit ng mga kalalakihang malayo mas nakakatanda sa kanila upang sila ay itanan. Meron naman mga kaso na mga nakakatandang kalalakihan na pinagkakatiwalaan ng mga biktima at ng pamilya nito ang mga mismong nagiging sexual predators, mga tiyuhin, ninong, at kuminsan nakakalungkot ay pati mga guro. Ako ay ama rin ng isang babae kaya ramdam ko ang kahalagahan ng panukala na pag-uusapan ngayong araw. When we have our children, we only dream good things for them and we swear on our life that we will protect them at all costs. Nobody envisions situations like teenage pregnancies will happen to their daughters. But it is a reality that we are facing. And based on the statistics, we must act with urgency. I'm in full support of the policies and programs in Senate Bill 372 of our dear Chairman Rizon Tiveros, as well as Senate Bill 1209 by Senator Bong Revilla and Senate Bill 651 by Senator Amy Marcos. Problems like these are difficult to address because there is no formula to prevent teenage pregnancy. Each incident comes with its own story. But I believe that going back to basics and to the root of the problem will be our best bet. The program laid down is most admirable because it makes use of what we already have. Our schools, our parents, and even the youth community to which these teenage women belong to. Strengthening these groups and arming them with the rights, skills, training, and formation building will provide the best support for the adolescent youth. We must strengthen the Filipino family and the Filipino family values. Brand me as conservative if you must, but I believe that we have let go of our traditional values, which is anchored on genuine love. Teens go looking for the loved one or love in other forms because of overexposure to promiscuous materials online. It is so accessible and free. We must reassess our values formation for our children. And as legislators, this is our duty. According to our Constitution, the natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral characters shall receive the support of the government. Thus, I urge my colleagues to support this bill. Teenage pregnancy will not happen to their daughters, but it is a reality that we are facing. And based on the statistics, we must act with urgency. I'm in full support of the policies and programs in Senate Bill 372.
The committee is now ready to listen to the prepared position papers, comments, proposals from our invited resource persons. So may I first call on Ms. Carmela Bondoc from the QC, Youth Development Office. So, good morning, Carmela. Could you open your mic? Salamat. Morning po. Good morning. So Carmela, pwede mo bang sabihin sa komite, during your pregnancy, meron bang mga specific things o mga programa na wish mo noon na napoprovide ng mga LGUs or mga national government agencies na pwede sanang tulungan ka habang ikaw ay nagbubuntis noon? Nung sa part ko po dati na, nung time po na yun, pinaka basic needs po kasi talaga yung sa pagbubuntis po, yung mga ganun, yung mga kailangan na mga check-up, mga ganun. Pero since nga po teenage po ako noon, tapos wala din po tatay yung anak ko, parang hirap po para sa akin yung mga ganong suporta, kagaya po yung mga kailangan po para talaga sa mga nagbubuntis. So hindi ko po talaga siya, kumbaga yung parang sa akin, mairaos ko na lang na mailabas po ng normal yung anak ko, parang gano'n na lang po nung time na yun. So yung mga check-up, inasahan mo sana sa city government, sa LGU, and then sa national government agencies. Bukod doon, meron pa po bang particular na inasahan mo sana sa LGU at particular na inasahan mo sana sa national government agencies? Importante kung may mga suggestion ka sa LGUs dahil kasama sa resource persons natin yung mga leagues of LGUs, and dun sa national government agencies, importante rin kung may mga suggestion ka dahil nandito rin yung ating mga departments. Ayun po, pag ano po, nung time po na yun sa ano na po after mga check-up ganyan, ang pinakapaproblemahin ko po dun is yung panganganak po, yung hospital po na ano. Pero since meron naman na pong mga government po, yun nga po, lalakadin mo lang talaga siya, ganun. So, at least aware ka na meron tayong, itinatayong at pinatutupad sana na universal healthcare system. So, hospital, whether dun mismo sa syudad natin or isa sa mga national hospitals dito sa NCR. Yes po. Okay. Yes, Sen. Aimee. Yes, kumusta sa Quezon City? Dahil pabalik-balik ako dyan. May itatanong lang ako, baka may nakakaalam sa ating resource speakers, pati sa chairwoman. Nung 2021, nagdeklara ng Executive Order 141 si Presidente Duterte, saying that adolescent pregnancy was a national priority. May we hear from any of the resource speakers if anything came of that? Dahil alam natin yung problema, no, from QC hanggang sa mga liblib na probinsya, Northern Mindanao hanggang sa Cordillera. May nangyari ba doon? Kasi yung EO 141 was much applauded by health and education groups dahil nga for the first time kinilala ito bilang national development issue. May nangyari ba noon maliban sa batas? Ang siguro pinakamagandang sumagot dyan si Yusek Tapales. Para po sa POPCOM, ano sir? We are from the Council for the I'm Welfare sorry, of from Children, the CWC. Honorable Dahil Chair. ilan kayo sa mga agencies who sounded the alarm Yes, na maaring yung EO na tinatanong ni Sen. Aimee ang tugon. So please, updates on the EO. Madam Chair, we are aware of that EO and it was very much lauded when it came out. For the Council for the Welfare of Children, our reaction when that EO came out was to prioritize to ensure that a bill or measures addressing adolescent pregnancy will be included in our 19th child legislative agenda. Pero teka, Jello, di ba Yes. pumasok lang si Jello nung August. Yes, Your Honor. Against creating new councils. So medyo kabado ako dun sa council na sinasabi natin. Baka as a second option, nariyan na nga yung mga executive order at iba't iba pang pagkakakilala nitong problema natin. Baka pwede rin task force na muna. Kasi kahit papano, less budget yon at saka a task force presupposes that it will be in existence 6 months to 2 years lang hanggang masugpo yung problema. Mukha naman nababawasan, baka task force yung naaangkop, not a permanent council. Just rethinking my bill given what Yusek has stated and what we have observed. Thank you po.
Salamat, Sen. Aimee. Very well taken. Papasok pa naman tayo sa period of amendments, including committee amendments. At bilang si Sen. Aimee ay isa sa mga authors ng ating bills, it's very well worth considering. Baka magandang itanong din bukod sa CWC, itanong din sa DOH at saka sa POPCOM. Kung we should also ask the Department of Health and the Population Commission their own responses to the question of Sen. Aimee. Whatever happened to the EO? Yes, Sen. Rafi. I fully agree with Senator Aimee na dapat magkaroon tayo ng task force para i-monitor itong EO 141 and other laws pertaining to the welfare of the teenagers. Pero meron lang po sana ako suggestion, if you will allow me, yung prevention ba sa teenage pregnancies. Marami po ako nakikita ang butas na pwede natin tapalan para hindi na mangyari o mabawasan yung teenage pregnancies. Number one, it starts with the school authorities. Yung mga estudyante dapat minomonitor yung paglabas. Kapag school hours, they should not be allowed to go out, especially if these are high schools. And then number two, dapat minomonitor po yung mga sumusundo sa kanila. Kasi there are times na yung sumusundo sa kanila, yung pala yung mga manliligaw na nila, mas nakakatanda sa kanila. Kuminsan, yung pala yung mga tito nila na wala naman sa listahan, yung pala pagsamantalan nila sila. So, dapat nakaregister dun sa school kung sino yung sundo ng bata. At kapag hindi yun nasa listahan, then dapat tatanungin kung sino ka, bakit ikaw nagsusundo, and then tatanungin din yung bata kung willing ba siyang sumama doon, etc. And then number two po ay yung pagtitinda ng alak. Kasi napakarami na po akong karanasan sa programa ko sa Wanted sa Radyo, nabubuntis yung mga teenagers kasi sa inuman. So siguro po, isasuggest ko, i-legislate natin to na magkaroon ng liquor license ang lahat ng mga tindahan na nagtitinda ng liquor. Kapag nag-violate ka, nagbenta ka ng liquor sa minor, kakansila yung lisensya mo forever. Hindi ka na pwede magtinda ng liquor. Kapag nagpumilit ka, pwede ka makulong. And then, parusa pong stiff penalty doon po sa mga adults na bumibili ng alak in behalf of the minors. Nangyayari po yan palagi. And then kasi po, pag lasing na po yung mga minors, ayun na, may nangyayari yan sa kanila. In some cases, nagagang rape yung mga kabataan. Now, isa pa po, yung tinatawag na date rape na kung saan nabubuntis po yung mga kabataan. Yung po bang pagpumasok sa club, nightclub, dapat po minomonitor to make sure na sila po ay nasa tamang edad. And then kapag na-notice po sana ng mga empleyado sa restaurant, we should probably legislate this. Meron silang karapatan na pigilan yung bang isang babae na pasuray-suray na at lasing na. Kasi po, doon na pagsasamantalahan yung mga kababaihan, na lasing na sila, bibit-bitin ng kasama nila lalaki, ilalagay sa sakyan, and then diretso na po sa motel. So dapat po, meron tayong batas na kapag yung isang girl na medyo hindi niya nakaya yung kanyang sarili at lasing, then dapat doon papasok yung mga otoridad. So yung sa establishments po, yung mga staff doon, they should alert the barangay o the PNP Women's and Children's Desk, at kung nakakapagsalita pa yung girl, tawagan yung kanyang parents or guardian. And then isa pa po ay yung sa hotels and motels. Maraming beses na po ako nakatanggap ng reklamo na maraming minors na dinadala po doon sa hotel and motel na mga nakakatanda sa kanila, nare-rape pa. Because hindi po hinahanapan ng ID yung mga pumapasok ng mga kababaihan doon. So dapat po, very strict tayo dyan, hinapan ng ID, at dapat may mga CCTV sa registration pa lamang ng mga hotels and motels. At isa pa po, and lastly, dapat po yung distance ng mga hotels and motels dapat strictly observed. Dapat po hindi malapit sa school. In fact, sa Manila is 200 meters. So why not make it probably 400 meters away from the schools? To make sure na hindi po matutukso yung mga kabataan na tumakas at magipag-inuman dahil malapit lang inuman, tara na, cutting classes muna tayo, inuman muna tayo doon, at kapag nalasing, ay mangyari na.
Those are just my suggestions, Your Honor. And then siguro yung involve natin dito yung DILG at saka PNP Women's and Children's Desk. At sama yung sinabi ni Sen. Aimee, and I fully agree, meron dapat tayo bubuo na task force na para ma-implement to. Kasi meron tayong mga gandang batas, actually, to protect our children. Pero kulang sa implementation. That's why we need task force tulad ng sinabi ni Sen. Aimee, and I really agree. Yes, Madam Thank you Chair. very much, Sen. Rafi. Before I call Sen. Aimee again, the points are well taken. School authorities as partners of parents and other stakeholders in preventing teenage pregnancy and extending social protection to teenage parents. And then yung pagtinda ng alak, if I remember correctly, there's even a required distance of liquor stores from schools and other educational establishments. And yung shout out sa mga clubs, hotels, motels, it also reminds me of this Angela Code for, when women are, for example, on blind dates and at any point we feel unsafe, there can be such mechanisms of asking the maitre d' or a responsible person there, di umano to call Angela, but it's actually a code to call a taxi para makaalis. Of course, these are for usually for women of legal age, and we are focusing here on Your Honor, not only adolescents. Yes, Sen. Rafi, a before taxi, Sen. kundi Aimee. tawagan po siguro yung mga authorities. Pag halimbawa, kahit na off-age na yung babae, kung siya'y pasural-sural, hindi niya na kayang kanyang sarili, dapat responsibilidad po yun ng club o restaurant na tumawag sa mga otoridad. Tumawag po siguro sa Women's and Children's Desk, sa barangay, and then kung nakakapagsalita pa yung babae, tawag niyo kanyang parents. Kung hindi, then the authority should come in. Kasi doon po naging vulnerable yung mga kababaihan natin na nare-rape. Kasi baka mamaya, date yun at nilagyan ng nilagyan pampatulog, nilagyan ng kung ano pa yung alak, and then pag nalasing na, wala na sarili yung babae, dadalhin po sa motel. At may mangyari na. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Ako naman sasang-ayon lang kay Senator Tulfo pagkat napakatagal kong gobernador. So nakita ko na talagang umuubra ito. Matatakda yung tinatawag na crime clock o calendar, crime calendar. Alam mo na kung kailan magkakawalwalan. Kapag long weekend, may concert, may gimmick, may malaking event, sa dami ng aming tourism efforts, nagkakawalwalan talaga pag panahon na yon. Pinagbabawal namin sa ordinansa noon yung pagbenta ng alcohol or any kind of spirits within a 3-mile radius of the concert venue, including the school na nga. And